allow me to introduce myself. I'm Mr. Celestino Espinola. You can call me XP for short. Okay? First, okay, may mga pangarap pa ba mga Pilipino? Or maraming Pilipino, katulad ko before, wala nang pangarap. Bakit ang mga Pilipino wala nang pangarap? Let's find out. Okay? Pakita ko pala po sa iyo yung sinasabi ni Robert Kiyosaki na cash flow. Actually, si Robert Kiyosaki, naging tanyag sa buong mundo because of the Rich Dad Poor Dad. Author siya ng Rich Dad Poor Dad. Okay? Naging business partner siya at naging co-author siya ni Donald Trump na US President ngayon. Okay? Ito yung sinasabi niya kung bakit maraming tao financially broke. Kasi, ang dahilan daw ay maraming Pilipino, maraming tao na financially illiterate. Okay? At dapat po alam niyo po yung apat na klase ng source of income. Most of the people, pag pinag-usapan income, pumapasok sa isip is employment. Para magkapera, kailangan magtrabaho ka. Okay? Do you agree? But the problem with this, sabi ni Robert Kiyosaki, pag empleyado ka lang, nagtatrabaho ka lang para mag-survive. Okay? Hindi para matupad yung mga pangarap. Kahit magpunta ka sa abroad, sweldo mo dollar, ang gagastusin mo, dollar pa rin. Ibig sabihin, if you stop working, stop din ang income. Yung iba naman, nagle-level up, naging self-employed. Kung eto may amo, eto sarili niya yung amo niya. Pero mahirap to kasi ang problema nito, kung maliit na negosyante ka, for example, sari-sari store ka, wala kang customer, wala kang income. Okay? Wala kang kliyente, wala kang income. Kasama rin din yung mga professionals like lawyers, doctors. Ang dentist na walang pasyente, walang income. Ang lawyer na walang hawak na kontrata, na kliyente, walang income. Okay? Kasama rin dito yung mga ahente. Ang ahente na walang benta, may kita ba? Wala rin. Ito ang tawag dito, active income. Mahirap umasa ng active income. Bakit? Kasi pag wala kang work, wala kang income. Ang pinopromote ni Robert Kiyosaki, dapat daw lahat tayo mapunta rito sa big time business. Kung gusto mo maging successful at matupad mga pangarap mo, dapat meron kang big time business. Para mag-consider na big time businessman ka, dapat meron ka at least 500 people under you. Then finally, dapat maging investor ka. Okay? Pero depende nandito ka, at the same time, may income ka rito. Ano yung investor? Ito hindi ka na nagtatrabaho sa pera, kasi pera na nagtatrabaho sa iyo. Ang tawag naman niya rito, ito yung tinatawag niyang passive income. Bakit? Ito yung income na magpapayaman sa iyo. Ito yung income na magbibigay ng katuparan sa mga pangarap mo. Ngayon ang tanong, anong klase yung income mo? Sabi ni Robert Kiyosaki, active income, hindi ka payayamanin. Okay? You only work just to survive. Ang passive income ang dapat pinapangarap mo. The question is this, nasan ka sa apat na klaseng income na ito? Okay, huwag nyo na ituro. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ka umasenso at bakit ka asenso. Kasi pag active income ka lang, ito nakakalungkot. Darating ang time na titigil ka magtrabaho. That means titigil ang income mo. Now, tuloy tayo. Meron po ipapakita sa inyong source of income na pwede nyo gawin habang nasa active income kayo. Okay? Bago tayo magtuloy, pakita ko muna sa inyo, bakit tayo ang atomy. Traditionally, may tinatawag na traditional business. Okay? Lahat po ng produkto sa katawan natin galing sa tinatawag na factory. Nakakabili ka ba direkta sa ng produkto sa factory? No way. Ang ginagawa nila, para makilala produkto nila, nag-advertise. Para makilala, nagbabayad sila sa makilalang artista. Then, kukuha sila ng mga distributor sa Luzon, Visayas, Mindanao. And then, itong mga distributor ang kumukuha ng mga middleman. Sino yan? Mga ahente, mga medrek, kung gamot yan. Then, ito sila rin po, ang dadala niyan sa mga retailer. Retailer, dyan tayo bumibili sa consumer. Kung originally, 10 pesos ang factory price, wala tayo ganito. Okay? Pag bilhin mo sa tindahan, 10 pesos pa rin? No. Okay? More than double na yan or more. Bakit? Kasi bawat daan ng negosyante o middleman, okay, nagpapatong. More than 65% or more napupunta sa middleman. Ito po yung sistema ng atomy. Sa atomy po, ang ginagawa nila, tayo mismong consumer ang gagawing business partner. Okay, kung if this is you, dito hindi ka pwede maging pusher pag hindi ka user. Kailangan mabilib ka muna sa product. Yun po ang testimony ng mga tao sa Korea kung bakit sila naging successful. Kailangan, you need to be a believer first before you promote something. Okay, pag nagustuhan mo yung product natin, for example, gumamit ka ng toothpaste natin. Yung toothpaste natin parang may mouthwash. Parang ka may floss. Kasi, habang nagsisipilyo ka, patitingan mo natatanggal. Pag maganda yung produkto natin at mas mura,
Okay? Anong mangyari? You cannot stop it. Okay? May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Mas mura yung toothbrush natin, mas maganda yung mga pang-shampoo natin, mas maganda yung dishwasher natin kasi sa market, kasi organic. Okay? Pag yung kaibigan mo, nagustuhan yung mga produkto, anong mangyayari? Magkukwento yan. Okay? Naturally, likas na sa ating magkwento. Tanong, as a consumer, ano magandang sistema? Yung traditional na paraan o yung sistema ng Atomy? Atomy. Okay, definitely, this is the future. Ito na po yung future. Ito ang ginagawa nila, ang ginawa ng system, in-eliminate niya yung middleman. That means yung 65% na markup supposed to be sa middleman, pwede mo nang pakinabangan. And then yung cost ng advertising, mawawala na rin, kasi tayo mismo, consumer, ang magiging pusher. Okay? Tinatawag na word of mouth advertising is a natural way na pagpopromote ng produkto o negosyo. Kaya mapapansin niyo po, nai-empower tayo mga consumer para magkaroon ng negosyo na kahit walang puhunan. Oh, excited ba kayo dyan? Yes! O, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung sistema ng Atomy na inaibahan niya sa market. Binago niya po yung mahirap na sistema na nangyayari ngayon sa market. Ang MLM normally, mamumuhunan ka. Ang sistema ng Atomy, once you become a partner, ang requirements lang po is PIN ID. Kung wala kang PIN ID, kahit po yung birth certificate. Okay, pag member ka na po, magkakaroon ka ng sariling website, libreng website. Okay, makikita mo po sa website mo, meron kang tinatawag ng genealogy. Sa genealogy mo po, may kaliwat kanan, left and right group. Dalawa lang po yan. All you have to do is find the right people. Okay, sila yung una mong ilalagay sa kaliwa o sa kanan mo. Pwede kapatid mo, kamag-anak mo. Okay? Pag ikaw member na, may ID number ka. Okay, lahat ng bibili mong produkto may tinatawag na point value. Okay, ibig sabihin, okay, hindi ka makakabili ng product nang walang points. Okay, katulad po na itong vitamin C. Yung vitamin C natin is one of the best vitamin C sa market. Kasi hindi ka makakita ng vitamin C na may 7 gulay at prutas na. Okay, may lycopene, meron siyang chlorophyll, then may mushroom, may turmeric, may CoQ10. Alam niyo coenzyme, CoQ10 is a good enzyme para sa heart, para ma-prevent yung heart attack. Turmeric naman is para sa anti-inflammatory, ang mushroom para sa mga tumor. Kaya, pag inom mo na ito, anak mo, ang dami niyang benefits. For only 10 pesos per stick, meron ka ng vitamin C na mape-prevent yung mga sakit kung ano man yung mga darating na sakit. Kaya, for example, yung kaibigan mo, bumili ka ng vitamin C, personal mong gamit. May points yan. Pag once na-reach mo yung 10,000 points, yan po yung entitled ka na kumita ng income sa pangalan sa Atomy. Pero in-encourage namin mag 300,000 po ang value ka. Kasi once 300,000 point value, okay, ang na-accumulate na product na points mo, okay, every time yung mga kaibigan mo will reach 300,000, every time yung left group mo nag 300,000, nag 300,000 din. For example, si A, may kaibigan sa US. Yung taga-US, may kakilala sa Canada, may nakuha sa Japan, may nakuha sa Malaysia, sa Taiwan. Ganun din po, may nakuha itong binato sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, and so on and so forth. Lahat ng lahat ng produktong binibili nila, okay, na tinototal po yan ng computer daily. Pag nag-accumulate po ng 300,000 group volume sa kaliwa, nagkaroon din ng 300,000 group volume sa kanan. For example, 1 week o 1 month nangyari yan. After 1 week, makukuha niyo po yung 3,000 pesos as payout or as commission as payment ng company sa iyo sa pagpapatronize at pagpopromote mo ng produkto ng Atomy. Masama ba yung 3,000 pesos? Hindi na, kasi wala ka namang pinuhunan, kundi yung ginagastos ko lang, nag-change ka lang ng brand. Kung araw-araw nangyayari ito, araw-araw may 3,000 pesos ka. Kung weekly nangyayari yan, 3,000 ka weekly. Kung monthly nangyari yan, may 3,000 ka monthly. That means may potential siya maging daily. Bakit? Kasi you never know, global to. Kung nangyari ito ng Monday, then Tuesday, nagkaroon uli ng 300,000 dito, 300,000 dito. That means Tuesday, may 3,000 ka na naman. Okay? Lahat po ng every time nababayaran ka, yung points mo, nawawala na kasi nabayaran ka na eh. Then, another computation naman yan, daily. Basta daily ang cut-off, ang payout natin every week, every Tuesday, sa BDO.
Okay? Kung wala kang video, tanongin niyo po yung nag-invite sa inyo. Okay, once na-reach mo na, nag-accumulate ka ng 700,000. Okay? Then nag-300,000 pa rin dito, 300,000 pa rin dito. 3,000 ang bibigay sa'yo. Pero once, nag-700,000 na rito, nag-700,000 dito, at 700,000 na yung personal accumulated PB mo, bibigyan ka na ng company na, imbis na 3,000, 6,000 pesos. Kung nangyari yan isang buwan, kung nangyari isang linggo, kung nangyari yan daily, that means may 6,000 ka daily. Okay? Talo mo pa yung may paupahan na 10 pitong apartment dito sa Metro Manila. Okay, for example, nag-accumulate ka na ng 1.5 million PB. Lahat po ng binibili mong produkto, okay, na-accumulate, nag-add-on lang po yan sa personal point value mo. Okay, for example, nag-1.5 million na rin dito, dito 1.5 million na rin. Magkano babayad sa'yo? Sino nakakalam? Okay, 12,000 pesos. Ulitin ko ulit, kung nag-accumulate yung 1.5 million in a day, 12,000 daily yan. Pwede isang buwan, pwede isang linggo. Guys, tanong, malaking tulong ba yung 12,000 pesos sa Filipino family? Dagdag na 12,000 pesos, malaking tulong ba yan? Yes. Definitely, kasi sweldo na nga yan ang full-time or normal average employee sa Pilipinas. Once na-reach mo na yung pinaka-maximum, yung maximum na pwede ma-accumulate na point value mo is 2.4 million PB. Once na-reach ka na ng 50 million, tama ba ako? Okay, pag na-reach ka na ng 50 million, hindi mo maiwasan na kasi hindi mo na ito kilala mga ito eh. Okay, halos lahat ng tao gusto magnegosyo. Ngayon, wala silang excuse kasi yung ginagastos nila pang araw-araw, pwede nang negosyo. Kaya lahat ng tao pwede na magnegosyo. Pag nag-accumulate ka ng 50 million, na-reach mo na yung maximum payout na pwede ibigay sa ng company dito sa tinatawag na General Commission. Okay, may 60,000 pesos ka. Kung mangyayari na isang buwan, 60,000 pesos a month. Kung mangyayari na a week, 60,000 pesos a week. Kung mangyayari na a day, meron ka 60,000 pesos daily. SP, pwede mo mangyari, paano pag lumagpas na ako sa 50 million, hanggang 60,000 lang po, maximum income per day. Para, hindi lang po ikaw ang kikita. Para pati mga tao sa ilalim mo, pare-parehong kikita. Maganda ba yung negosyo? Actually, bukod dyan, meron pa tayong tinatawag na sales mastery. Kung basta reach mo na yung mastery, yung mas mataas na points dyan, okay, meron na pong travel incentives, car incentives, at bibigyan ka pa ng mga bonus, cash bonus incentives. Marami pong salamat. Hindi ko na puputulin ko na po dahil maikli lang ang oras natin. God bless po. Mabuhay tayo mga Pilipino!